Hey, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagbula kay Pinas News Insider. At ito ay pinamagatang kakapasok lang, walang nagawa ang Kongreso at tamba sa matinding utos, Senado, Tulfo, Subiri, Aimee, Bato. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na ito at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang lamat ng Senado at Kamara mas lumalim pa dahil mga senador paiimbestigahan na ang People's Initiative. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, dahil sa hindi magandang motibo at paraan di umano sa pagsusulong ng People's Initiative ay tila nagkaroon na ng mas malalim na lamang ang relasyon ng Senado at Kamara dahil mga senador bumana laban sa People's Initiative na pinaniniwalaang pinamumunuan di umano ni House Speaker Martin Romualdez. Isang insulto at panglalamang di umano sa Senado ang ginagawa ng Kongreso na People's Initiative dahil ang kaparaanang ito ay magulo at hindi umaayon sa kagustuhan ng taong bayan dahil sa kabila ng sinabi ni Senator Mig Subiri na itigil na ang People's Initiative ay pinagpatuloy pa rin ito. Kaya mga senador mas pumalag pa at bumana ayon nga kay Senator Aimee Marcos yung pinagsabihan na si Speaker ng Pangulo na huminto na at yung Resolution 6 ng Senado ang mangunguna. Bakit bumaliktad? Ibig sabihin hindi sumusunod si Speaker sa Pangulo. Unquote. Naniniwala pa nga sa... Parang may sarili siyang tira, no? Hindi ako susunod sa'yo! Bahala ka sa buhay mo, parang gano'n. Naku. Ay. Senator Aimee Marcos na si Speaker Martin Romualdez ang may pakana ng People's Initiative dahil sa mga ebidensya di umano na galing mismo sa opisina ni Speaker. At ayon din kay Senator Joel Villanueva, may 4 na mayor ang nagsiwala na staff di umano ng Kongreso ang nagsabi sa kanila na gagawa sila ng signature campaign at hindi rin di umano nasabihan ng mga mayors na para sa People's Initiative ang ipinapakalat nilang signature campaign. Pero agad namang sinagot ni Speaker Martin Romualdez ang banat ng mga senador laban sa kanya. Dito, imbes na kung ano-ano yung pinag-uusapan, mas unahin na tutukan na tapusin nila ang trabaho bilang mga senador. Kaugnay nito, gaganapin na sa susunod na linggo. Ayun na nga. Parang dinali niya pa yung mga senador niya. Kaya kumbaga, kaysa kung ano-ano yung mga pinag-uusapan nyo, kayo mga senador. Magtrabaho na lang daw kayo. Hindi kasi, alam nyo wala naman sigurong pag-uusapan, no? Yung mga senador. Alam naman natin na yung mga senador is ginagawa naman nila yung trabaho nila. Like sa PCSO, tapos may mga problema, di ba? Is nakikita naman natin sa Senate iniimbestigahan nila. Ginagawa naman nila, nakikita naman natin kung paano magtrabaho yung mga senador. Ako nakikita ko yan. Kaso nga lang, kaya lang naman talaga napunta ng konti dun yung usapan. Sa Congress, Senado, di ba? Kaya nagkaroon sila ng problema. Is dahil ng simula ng pumutok yung Chacha, tapos yung People's Initiative na yan. Tapos yung maaaring matanggal o mawala ang Senado sa picture. So, syempre, aalma yung mga senador dun. Diba? Kasi nga naman, kung sakasakaling matupad yun, yung PI, tapos yung chat, ganyan-ganyan, is kanino papabor yung usapan na yan? Diba? Siyempre, nababalitaan natin sa Congress daw papabor, samantalang yung mga senador, sila yung lugi dito sa usapan. Kaya, hindi rin natin masisi yung sa Senado, kaya sila nagkakaganon. Kumbaga, hindi rin sila pumapayag na, basta-basta nyo na lang kaming aalisin dito. Samantalang nakikita nyo naman na nagtatrabaho, talagang totoo na nagtatrabaho ang Senado. Hindi ko lang pinagtatanggol yung Senado, pero para sa akin mas nakikita ko talaga na nagtatrabaho yung Senado. Diba?
bukod sa trabaho ng presidente, yung mga senador is kumikilos din. Ewan ko na lang dito sa iba na puro yun lang ang iniisip na isulong. Alam nyo na yan mga katunay. Diba? Halos wala nga ako nakita silang nire-resolbang mga problema eh. Ang nakikita ko lang talaga na nagsosolve ng mga problema na yan is yung Senado. Investigasyon ng Senate Committee on Electoral Reform sa pangunguna ni Senator Amy Marcos sa kontrobersyal na People's Initiative at imbitado ang mga grupo at departamento ng gobyerno na dawit sa People's Initiative pati mga congressman pwede ring dumalo sa pagdinig. Ito na nga ba ang magiging kasagutan at magbibigay linaw sa kontrobersiya ng People's Initiative? Ating abangan. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, PI nyo, unahin nyo muna ang pagbaba ng mga bilihin. Hindi naman konstitusyon ang dahilan ng paghihirap ng Pilipinas, kundi kayong mga nakaupo na puro sarili lang ang iniintindi. Kahit 10 beses baguhin ang konstitusyon, mananatiling naghihirap ang mamamayan kung hindi kayo magbabago ng ugali, mga kurap. Okay lang sa akin mag-charter change, basta idaan sa tamang proseso. Yes to charter change, but no to peopleistic tambaloslos initiative. Ano nang nangyari sa ating gobyerno? Puros na lang bangayan. Paano na ang totoong problema ng bayan kung walang pagkakaisa o unity? Hindi talaga tayo uunlad. Nasaan na ang Pangulo? Ikaw dapat ang pumagitna para matigil ang kaguluhan dahil ikaw ang Pangulo ng bansa at sila mga sanga mo lang. Dapat ipakita mo sa kanila na ang tunay na pagsiservisyo sa taong bayan ay walang hinahangad na kapangyarihan. Hashtag ibalik ang kamay na bakal. Grabe na ang lamat ng gobyerno. Isa na yata itong sinyalis ng pagkawatak-watak ng unity. Mukhang totoong nanalo ay ang mga dilawan. Unquote. Ayun, no, talagang yan ang sinasabi ng mga tao ngayon na kailangan talagang pumagitna ng ating mahal na presidente sa kung ano ang nangyayari ngayon. Dahil nasa kanya ang desisyon niya, nasa kanya ang bola niyan. Diba? Kumbaga siya makakapagpigil niyan sa nangyayari. Pero sinabi nga, diba, nagsalita na siya. Pero mas maganda is pukpukin palalo. Diba? Kasi nagkakagulo na Dahil sa kaguluhan na yan, dyan sa People's Initiative na yan, dyan sa mga charter change na yan, is nakakalimutan natin yung tunay na problema ng bansa na kinakaharap ngayon. Diba, napakaraming problema ng mga Pilipino, lalong-lalo na ngayon sa pagtaas ng mga bilihin. No? Yan dapat ang marisolba. Pagtaas ng bigas, napakamahal na. Diba? Dapat ang iniisip dito is kung paano tutulungan ang mga Pilipino sa nangyayari ngayon. Diba? Hindi yung mag-iisip ka kung paano ka hindi mawawala sa pwesto, kung paano mo ganito, ganyan, ganto, na tumagal ka, kung paano ka maging malakas. Ganun. Hindi mo naiisip ang problema ng mga tao. Kaya dapat talaga is maresolbahan yan. Kailangan na talaga ang Pangulo dyan na pumagitna sa ganyang usapan. Sige! Matigas ka pa, Romualdez! Ha? Titigas-tigasin ka no? Kung gusto nyo maglabasan tayo at ayaw nyo talagang aminin, kung anong pinag-uusapan, keso PI, keso alis tapusin na lang yung trabaho nila. Diba? Yung LEDAC, yung SONA, priority. Imbes daw na kung ano-anong multo sa tiyatsa ang nakikita ng Senado, ang tutukan na lang daw nila ay ang pagpapasa ng mga batas. Tutukan na nila yung trabaho nila. Ang ating inano tayo, bakit tapos na yung trabaho natin Kadugay. Oh my God, ang mukha. Alam sa PI. Nakakadiri at nakakasalukasok at nakakainsulto ba? Nakaliwain ka ng asawa mo? Ay, naku. Mainit si si Villanueva, tsaka si Romualdez. Pihin sa'yo ulit, o para we make amends, mga liwa ka na din. If they want to pursue, or if they want to inspire another people's initiative, we shall support the same. Libo-libong reklamo na raw ang natanggap ng opisina ni Senate Majority Leader Joel Villanueva at may nakalap na rin daw siyang ebidensya, kabilang na ang audio recording ng 4 na kongresista na umaming sa Kamara mismo galing ang People's Initiative. Pinag-aaralan niyang ilabas ang mga ito sa hearing tungkol sa People's Initiative sa Martes. 90% ng complainants itinuturo ang mga staff ng congressman.
Si Mayor mismo nagsalita na ito yung pakiusap ni Congressman, even a congressman, is pointing his leader. Kung gusto niyong maglabasan tayo at ayaw niyo talagang aminin. Para kina Marcos at Villanueva, may trust issue na o mahirap ng pagkatiwalaan ng mga kongresista, lalo na't ayon sa senadora sa naunang meeting ng Pangulo kasama ang mga mambabatas noong January 11, malinaw na napagkasunduang ititigil na ni Romualdez ang People's Initiative. Palayang press release na tapos na. Ibig sabihin, hindi si Speaker sumusunod sa Pangulo. Walang kwentang kausap ang hindi tapat. Is the entire government running rogue? Pinsan na yan, oh. Naku, sagas ang bangga na umatikabo talaga yung nangyayari ngayon, no? Congress is defying the agreement with the Senate. Dati si FPRRD lang bumabanat sa Congress, ngayon yung mga senador na. Dami na nakakaaway ng Congress ngayon, grabe. Was forged in the presence of the President. Kanina, nakatanggap si Zubiri ng sulat mula kay Romualdez na nagsasabing suportado ng Kamara ang kanyang panukalang Resolution of both Houses number 6 na aamyenda sa economic provisions at susuporta rin daw ito kung magsasagawa ng sariling People's Initiative ang Senado. Nainsulto raw si Villanueva rito dahil para sa kanya, nilinlang ng Kamara ang Senado sa pagpuslit ng People's Initiative. Nakakadiri at nakakasalukasok at nakakainsulto ba? Nakaliwain ka ng asawa mo? Grabe, garapalan. Diba? Kay Senator Amy na mismo nanggaling na hindi nakikinig si Romualdez sa presidente. Diba? Kaya nanggagalaiti si Amy Marcos kasi kung umasta itong si Romualdez, akala mo kung sino? Hoy Romualdez, hindi ka binoto ng sambayan ng Pilipino. Diba? Inappoint ka lang naman ng mga kapwa mo congressman para maging speaker. Pero hindi ang sambayan ng Pilipino ang naglukluk sa'yo at pumili sa'yo. Diba? Kaya matuto kang umasta sa kung saan ka lang dapat. Diyos ko, ngayon lang ako nakakita ng Speaker of the House na binabangga ang Senado. Diba? Pinagsasabihan pa niyang, halos sabihan pa niyang tamad at pakupal-kupal ng mga Senado. Kasi parang sa akin lang opinion ko lang sa sinabi ni Mr. Real Talker na parang pinalabas ni Speaker na tamad, mga batugan yung nasa Senado, no? Para sa akin, hindi ko masabi na tamad, mga batugan ang mga nasa Senado. Kasi nakikita ko lagi sa Senate, 'di ba? Yung mga sa mga hearing ganyan. Lagi naman sila talaga na nagtatrabaho. Nakikita ko yung trabaho na ginagawa nila. Kumpara sa Kamara, medyo hindi ko masyado, mangilan-ngilan lang yung nakikita ko. Pero yung tungkol sa mga problema talaga, yung mga nangyayari ngayon, isa Senado ko talaga nakikita. Diba? Kaya para sa akin, hindi ko masasabing tatamad-tamad ang Senado, babatu-batugan yung mga Senado, diba? Hindi ko masabing ganun Wala akong makita. ang tagal-tagal. Ay, Diyos ko. Kita nyo nga kahit nga si Honti, no? Kahit medyo nakakainis yung minsan mga galawan ni Honti, pero trabaho naman. Si Boy 10K. Sa totoo lang mga lods, as long as andyan pa yung si Speaker Romualdez at as long as Gulo, andyan pa yung ambisyon niya, magkanda gulo-gulo talaga ito. Pati presidente hindi siya nakikinig. Pati presidente hindi siya sumusunod. Pero ngayon totoo 'yan, ha. Ngayon lang nagkaroon ng yung speaker binabangga yung Senado talaga. Grabe mga lods, ngayon lang ako nakakita ng Speaker of the House na binabangga ang Senado, di ba? Minamadali ang mga senador at kung sino makaasta, grabe! Pinagtataka ko talaga yung mga lods. Bakit ang taas ng confidence ngayon ni Romualdez kung makapagsalita siya, kung makapag-demand siya sa mga public officials natin ay ganun-ganun na lang. Lakas niya, no? Diba? Sinabihan pa niyang kadugay. Kadugay. Diba? Palibasa kasi, yung mga pinaggagawa mo, bakit bumibilis? Kasi ginagamitan mo ng pera. Diba? Minumudmudan nyo ng pera ang mga tao. Rekang paratang na ni Mr. Kaysa daw, Poker. iba-iba daw ang mga pinag-uusapan ng mga senador. Kaysa daw, maraming mga pinagsasabi, Chacha, People's Initiative. So, anong gusto mo, Romualdez? Pikit mata ang mga senador. Susunod-sunuran sa'yo. Hindi naman kasi nila masasabi yan, yung mga bagay na Chacha, People's Initiative, kung wala talagang nabubuong usaping ganyan.
'Di ba? Kung walang pinagmulan, pinanggalingan, di ba? Hindi sila magsasalita o bibira ng ganyan kay speaker o sa Congress. 'Di ba? Kung maayos naman 'yung nangyayari, kailan ba naman pinag-initan ng Senado ang Congress, 'di ba? Hindi naman sila kumikibo about dyan. Kumbaga, may kanya-kanya silang trabaho eh. May trabaho ang Senado, may trabaho ang Congress. Pero ngayon lang talaga sila nagkaganyan na nagpakialamanan kasi may mga maaapektuhan dito gaya ng Senado. Diba? Kung sakasakaling mangyari yung gustong mangyari na binabalita nga dyan about sa gustong mangyari naman ng Kongreso. Dahil porket nagmamadali ka o minabadali mo, pati senador, gusto mong, di ba, utu-utu sa'yo. Grabe din no? Iba din yung confidence level ni Romualdez, grabe. Kaya gets ko na bakit nanggagalaiti sa galit sila Joel, di ba, Villanueva, no, yung ibang mga senador. Kasi kung makaasta itong si Romualdez, grabe. Tama naman, mas binoto ng tao, 'di ba, ang mga senador? Oo. Grabe, parang siya noong naging presidente ng Pilipinas. 'Di ba? Hindi naman masyadong halata Romualdez, 'di ba? Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas News Insider at syempre natunghayan din natin si Mr. Real Talker. Talagang kung bumira si Mr. Real Talker, talagang todo-todo, no? Ay, nako. Pero nakaka-entertain, nakakatuwa yung mga sinasabi niya pag may hinaano talaga siya. Kahit ako na speechless eh. Kayo mga katunay na masasabi nyo tungkol dito. Comment lang po kayo. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.